Kabanata 1351. Gayunpaman, kumpara sa pagkabigla ni Elder Lucia Pearson, bahagyang nanginag si Laian na nakatayo sa kanyang tabi. Malinaw niyang naramdaman. Ang dagandong na iyon ay tila boses ni Zephyr. Kasabay nito, ang tugatog ng Pride, tugatog ng Axe, tugatog ng Beast, tugatog ng Heavenly Palace, tugatog ng Wind, at iba pang pangunahing tugatog ng Boundless Academy ay sabay-sabay na nayanig. Sa Supreme Peak, naglabasan ang lahat ng disipulo. Sa pangunguna ni Vince Scheidt, lahat ay tumingin sa iisang direksyon. Parang si Junior Brother Zephyr iyon, hindi ba? Hindi sigurado ang tinig ni Alan Lev habang nakatitig sa kalangitan. Isang napakalaking maitim na ibon ang lumilipad sa himpapawid. Mistulang sinaunang halimaw. Ang katawan nito ay tila gawa sa pinakamadilim na tinta, habang ang nakakabinging sigaw nito ay parang dagandong ng isang tunay na dragon. Boom! Nagsimulang manginig ang buong Boundless Academy. Sa sandaling ito, maliban kay Maxim Callahan na nasa closed-door cultivation, halos lahat ng master ng akademya ay sabay-sabay na nagmulat ng mga mata. Dalawang nakakasilaw na sinag ang tumagos sa kalangitan habang hinahanap nila ang pinagmulan ng kaguluhan. Ngunit, napakabilis ng maitim na ibon. Kahit ang mga elder ay hindi ito mahabol. Di nagtagal, mabilis na kumalat ang balita. Ang ibon ay kontrolado ni Zephyr. Ngunit, bakit? Ano ang nangyari para mawalan siya ng kontrol ng ganito? Walang nakakaalam. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lahat ng disipulo ng Supreme Peak ay sabay-sabay na kumilos. Sa pamumuno ni Dwayne Hobbs, mabilis silang humabol. Hindi tama ito. Mahinang bulong ni Dwayne habang sama-sama ang pakiramdam niya. Napakaraming master ang nagmamatsyag kay Zephyr. Imposibleng basta na lang siya umalis ng walang dahilan. At higit sa lahat, hindi man lang ito nagpaliwanag. Ibig sabihin, may nangyaring napakalaking sakuna. Sa buong Boundless Academy, iisa lamang ang totoong nakakaalam ng dahilan. Si Aiden Lee. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino sa himpapawid, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya inakalang umabot na sa ganitong antas si Zephyr. Zephyr, bayad na ako sa utang ko sayo. Mahina siyang ngumiti. Sana, hindi pa huli ang lahat. Pagkasabi nito, dahan-daang naglaho ang kanyang figure sa hangin. Samantala, sa kalangitan, mahigpit na kinokontrol ni Zephyr ang Nine Netherbird habang nag-aapoy sa kabaliwan ang kanyang mga mata. Ang pilak at dugong pulang liwanag sa kanyang katawan ay sumiklab hanggang sukdulan. Halos mabaliw na siya. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Aiden Lee. Nasa panganib ang pamilya mo. Walang malay si Leia. Nasira ang katawan ni Linus Starr. Bawat salita. Parang matalim na kutsilyong paulit-ulit na tumataga sa kanyang puso. Bakit? Bakit walang nagsabi sa akin? Mahigpit niyang kinuyam ang kamao hanggang sa tumulo ang dugo. Leia. Sa nakaraan man o sa kasalukuyang buhay. Si Leia ang pinakamahalagang tao kay Zephyr. Sa dati niyang buhay, namatay ito dahil sa kanya. Kaya sa buhay na ito, isusugal niya ang lahat upang maprotektahan ito. Boom! Biglang sumabog ang nakakakilabot na killing intent mula sa kanyang katawan. Ang buong kalangitan ay tila nanginginig. Kahit sino ka pa. Kapag may nangyari kay Leia, hindi kita patatawarin. Kahit ikaw pa ang hari ng langit. Pupunitin kita ng buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Sa dulo ng kalangitan, isang napakalaking anino ang unti-unting lumitaw. At nang maramdaman niya ang aura nito, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sino ang nilalang na iyon? At bakit maging si Zephyr ay nakaramdam ng takot? Kabanata 1352. Humahagibi sa himpapawid ang Nine Netherbird habang sakay nito si Zephyr. Sa sandaling iyon, kahit ang sinaunang ibon ay hindi inaasahan na mawawalan ng kontrol si Zephyr ng ganito. Karaniwan. Ang binatang ito ay kalmado na parang walang anumang kayang gamulo sa kanyang isipan. Kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi ito nagpapanik. Ngunit ngayon, ang galit ni Zephyr ay tila umabot na sa sukdulan. Maging ang Nine Netherbird ay nakaramdam ng takot. Whoosh!
Ibinuka nito ang napakalawak na mga pakpak na tila kayang takpan ang kalangitan at araw. Sa bawat paghampas ng pakpak, daan-daang libong li ang nalalakbay nito. Bukod sa nakakatakot nitong apoy, kilala rin ang Nine Netherbird sa napakabilis nitong bilis. Kahit ang mga master ng Boundless Academy ay hindi ito kayang habulin. Sa loob ng storage ring, nanginginig ang hari ng mga hayop. Kahit nagtatago siya roon, malinaw niyang nararamdaman ang nakakakilabot na killing intent na nagmumula kay Zephyr. Parang isang sinaunang halimaw na nagising. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung gaano nakakatakot ang binatang ito. Kapag nagalit si Zephyr, isa siyang baliw na kayang wasakin ang lahat. Rumble. Isang itim na liwanag ang kumislap sa kalangitan na parang kidlat. Habang mabilis na lumilipad ang Nine Netherbird, walang tigil na sumasabog ang killing intent ni Zephyr. Hindi na niya ito kayang pigilan. Boom! Ang hanggering pumatay ay naging tila isang aktwal na bagyo na yayanig sa langit at lupa. Saan man sila dumaan, lahat ng martial artists sa mga lungsod sa ibaba ay napapatigil. Namumutla. Nanginginig. Ang ilan ay halos mapaluhod sa sobrang takot. Anong klaseng halimaw iyon? Kahit walang nakakakita ng malinaw kay Zephyr, sapat na ang aura nito upang mawalan ng lakas ang mga tao. Kalahating araw lamang ang lumipas. At narating na niya ang paligid ng Starlight. Sa ilalim ng Evil Breaking Eye, malinaw niyang nakita ang lahat sa loob ng 100 milyang sakop. At sa sandaling makita niya ang lungsod, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Ang buong Starlight ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ngunit ang nagbabantay ay hindi mga tao ng lungsod, kundi mga estranghero. At sa paligid ng Kanklan, siksikan ang mga eksperto. Mistulang isang hukbong naghihintay na lumusab anumang oras. Sa lupa, dugo, wasak na mga gusali, mga bangkay, at mga sigaw ng pagdadalamati. May mga mukha siyang hindi kilala. Ngunit mayroon ding mga taong dati niyang nakakasama. Sa sandaling iyon, tuluyang sumabog ang galit ni Zephyr. AAAAARRRGHHHH. Ang nakakabinging dagandong niya ay tila nagpayanag sa buong kalangitan. BOOOOM. Sa ulap, nagsimulang kumidlat ng marahas. Isang napakalaking anyo ng dragon na gawa sa kidlat ang unti-unting lumitaw. Kasabay nito, isang nakakagimbal na killing intent ang bomb alot sa buong Starlight. Samantala, sa loob ng mansyon ng pamilya, tahimik ang buong Kanklan. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng puot. Maging ang mga batang 6 na taong gulang pa lamang ay bakas na ang galit sa mga mata. Sa gitna ng lahat, tahimik na nakatayo si Spout. Bilang pinuno ng pamilya, pilit niyang pinipigilan ang sakit at galit sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga kamao ay halos magdugo na sa sobrang higpit ng pagkakakuyom. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakatakot na aura ang bumagsak mula sa kalangitan. Biglang nagangat ng ulo si Spout. At nang makita niya ang napakalaking anino sa ulap, unti-unting lumawak ang kanyang mga mata. Zephyr. Ngunit, huli na ba ang lahat para sa pamilya nila? Kabanata 1353. May bakas ng dugo sa katawan ni Typhon habang nakatayo siya sa gitna ng mansyon. Ang kanyang aura ay puno ng killing intent. Ngunit hindi lamang siya. Maging ang unang elder at ikalawang elder ay puno rin ng sugat. Mabigat ang kanilang paghinga, at kapansin-pansin ang panghihina sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, lahat ng miyembro ng Kanklan ay nakatingin sa kanilang tatlo. Sila ang haligi ng pamilya. Sila ang huling pag-asa ng Kanklan. Spout. Mabigat na tawag ni Typhon. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Ngunit mas matindi rito ang galit at kawalan ng magawa. Ama. Dahan-daw ang itinaas ni Spout ang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang tingin lamang, pareho na nilang naunawaan ang iniisip ng isa't isa. Umalis ka rito. Mahinang saad ni Typhon. Isama mo ang mga bata at ang dugong natitira sa ating pamilya. Hindi. Mariing umiling si Spout. Ama, alam mo ang limitasyon ko. Hanggang dito na lang ang mararating ko. Pero ikaw, may pag-asa ka pang mabuhay. Ako ang haarang sa kanila. Kalokohan.
Boom! Parang kulog ang dagandong ni Typhoon. Sa unang pagkakataon, tuluyang sumabog ang emosyon niya. Ngunit hindi ito galit kay Spout, kundi galit sa sarili niyang kawalan ng kakayahang protektahan ang pamilya. Hindi mo ba naiintindihan? Wala nang pag-asa ang Kan Clan sa laban na ito. Isa itong kalamidad ng pagpuksa. Nanigas ang buong paligid. At pagkatapos, unti-unting naging mabigat ang ekspresyon ni Typhoon. Hanapin mo si Zephyr. Sabihin mo sa kanya. Huwag na siyang bumalik. Boom! Parang tinamaan ng kidlat ang lahat. Kapag wala pa siyang sapat na lakas, huwag niya kaming ipaghiganti. Ang kalaban natin ay mula sa dinastiyang Tianyao. Sa sandaling marinig ang pangalang iyon, lahat ay napalunok sa takot. Ang dinastiyang Tianyao, isang halimaw na imperyo na 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa dinastiyang Ahi. Paano lalaban ang isang maliit na pamilya laban sa ganoong puwersa? Lalaban tayo hanggang dulo. Namumula ang matang sigaw ng ilang miyembro ng angkan. Patayin natin sila. Ngunit agad silang pinutol ni Typhoon. Lalaban. Paano? Kahit si Zephyr ay disipulo ng Boundless Academy. May laban ba siya sa isang level 9 agility powerhouse? Tahimik. Ganap na katahimikan. At sa labas ng mansyon. BOOOOM. Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Pinuno ng pamilya. Umalis na kayo. Hindi na namin sila mapipigilan. Tumakas na kayo. Kasunod nito, isang nakakabinging ungol ng halimaw ang POM unit sa himpapawid. ROOOOAR. Sa labas ng mansyon, isang dambuhalang tigre ang nagwala. Sa bawat paghampas ng mga kuko nito, dugo agad ang sumasabog. Bangkay ang tumatalsik. Mistulang isang makina ng pagpatay. At ang mas nakakatakot, may isang tao sa ibabaw nito na malamig na nakatingin sa Kan Clan. Sa buong Starlight, walang sino man ang nang-ahas tumulong. Dahil alam nilang lahat, kapag nakialam sila, kasama silang mamamatay. Hahaha. Kayong maliit na pamilya. Paano ninyo nagawang suwayan ang aming prinsipe? Isang nakakabinging tinig ang umalangaw-ngaw mula sa himpapawid. Maski ang emperador ng dinastiyang Ahi ay kailangang lumuhad sa harap ng dinastiyang Tianyao. At kayo? Ano lang kayo? Boom! Kasabay ng pagsabog ng aura. Mahigit 100 eksperto ang dahan-daang lumitaw sa paligid ng mansyon. At bawat isa sa kanila ay may nakakatakot na lakas. May mga agility powerhouse. At mayroon ding peak level 9 agility experts. Sa sandaling iyon, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ng lahat sa Kan Clan. Ngunit, habang papalapit ang hukbo ng Tianyao, may isang figurine mabilis na bumabagsak mula sa kalangitan. At nang maramdaman ng mga eksperto ang aura na iyon, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil ang killing intent na iyon ay sapat para yumanig maging ang langit. Kabanata 1354. Walang kapantay. Kahit anong pilit ng mga disipulo ng angkan na lumaban, hindi pa rin nila napigilan ang paglusob ng kalaban. Isa-isa silang napaatras. Ang pinunong nagsasalita ay nakasakay sa isang dambuhalang tigre na tila maliit na burol sa laki. Hawak niya ang isang napakalaking palakol, at saan man siya dumaan ay may kasunod na sigaw at pagdanak ng dugo. Magwala ka. Isang nakakayanig na ungol ang biglang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, sumugod si Typhoon kasama ang dalawang elder. Sa isang bagsik ng kanyang kamao, isang umaataking powerhouse ang agad na napalipad. Boom! Sa paglitaw ng tatlo, pansamantalang natigil ang pagsulong ng mga kalaban. Hahaha, medyo interesante. Nakatingin ang pinuno habang nakasakay sa tigre, sa kamarahang iniikot ang palakol sa kanyang kamay. Para lamang siyang nakatingin sa grupo ng mga langgam. Punong-puno ng pangungutya ang kanyang mukha, at halatang wala siyang anumang pakialam. Isa siyang level 9 agility expert. Sa kanyang paningin, kahit ang buong dinastiyang Ahi ay walang halaga. Hindi ko akalaing ang maliit na angkan na tulad ninyo ay may ganitong katapang. Talagang ikinagulat ninyo ako. Dahil maganda ang mood ko ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumuhad kayo, magmakaawa kayo sa akin. Kapag napasaya ninyo ako,
Baka hayaan ko kayong mabuhay. Umalangaw sa buong starlight ang kanyang mayabang na tinig. Klang. Unti-unting umugang ang mga sandata ng kabalyerya at mga mandirigma ng angkan. Ang bawat isa sa kanila ay sinanay mismo ni Zephyr. Sila ang dangal, pride, at matibay na kalooban ng buong angkan. Sina Mason, Umbra, Leo, at ang iba pa ay dahan-daang naglabas ng mabigat at galit na aura. Mas pipiliin naming mamatay kaysa lumuhad. Maikli man ang kanilang sinabi, taglay naman nito ang sukdulang determinasyon. Mabuti, mabuti. Lumabas ang kakaibang saya sa mukha ni Typhoon. Habang nakatingin sa mga bangkay at dugong kumalat sa paligid, mabigat siyang nagsalita. Mga kasama, binaygo ko kayo. Kung may susunod mang buhay, babayaran ko ang utang na ito sa inyo. Susunod na buhay. Ha ha ha. Maging habang buhay ka pang mabuhay, hindi mo ito mababayaran. Patayin sila. Biglang itinaas ng pinuno ang kanyang higanteng palakol. Sa isang iglap, isang napakalaking axe shadow ang bumagsak mula sa himpapawid. Kasabay nito ang nakakakilabot na presyon na tila kayang durugan ang lahat. Ang anino ng palakol ay parang karit ng kamatayan na handang pumutol ng buhay. Kumalat ang amoy ng kamatayan sa buong lugar. Ngayon, walang kahit isang miyembro ng angkan ang makakatakas. Sa sandaling iyon, daan-daang mandirigma ang tila mga demonyong nagmula sa impyerno habang mabangis nilang kinukubkob ang buong angkan. Ang kanilang aura ay puno ng malamig at brutal na intensyon. Tapos na ba ang angkan? Lahat ng martial arts cultivator sa buong starlight ay napabuntong hininga. May lungkot at panghihinayang sa kanilang mga puso habang pinapanood ang nalalapit na pagbagsak ng isang makapangyarihang angkan. Rumble. Bigla. Sa ibabaw ng bulkan na 12-dosenang milya ang layo, nagsimulang kumidlat ng marahas ang kalangitan. Parang may isang nakakatakot na nilalang na unti-unting nagigising. At sa gitna ng nakakabinging kulog, isang nakakakilabot na aura ang dahan-daang bumalot sa buong starlight. Sino ang paparating? At kaya pa bang iligtas ang angkan mula sa tiyak na kapahamakan? Kabanata 1355. Sa susunod na sandali, kumalat mula sa kalangitan ang galit at kabaliwan. Bang! Ang matinis na huni ng ibon ay parang matalim na espada na tumaga sa himpapawid. Sa itaas ng kalangitan, isang dambuhalang itim na ibon ang rumagasa na parang kidlat. Sa isang iglap, natawid nito ang 12-dosenang milya. Kasabay nito, bumuhos ang nakapangangilabot na presyon, parang 10,000 demonyo ang sabay-sabay na pinakawalan. Ibinuka ng itim na ibon ang malalawak nitong pakpak habang umalangaw ang nakakabinging sigaw nito sa buong paligid. Ito ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni na Typhoon at ng iba pa. Young Master. Napuno ng pagkabigla ang mukha ng mga mandirigma ng angkan. Sa ibabaw ng dambuhalang ibon, may isang figurang nakatayo. Kahit malayo, ang pares ng pilak at dugong mga mata nito ay tila maltong kayang magdulot ng panginginig sa puso. Sino ka? Paano mo nagawang makialam sa gawain ng dinastiyang Tianyao? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Galit na umungal ang pinunong agility powerhouse habang nakasakay sa dambuhalang tigre. Dugo. Putol na mga paa at kamay. Kalungkutan. Takot. Kawalan ng pag-asa. Lahat ng iyon ay malinaw na nasasalamin sa mga mata ng mga miyembro ng angkan. Dahan-daang bumaba si Zephyr mula sa himpapawid. Tahimik siyang tumayo sa harap ng lahat. Namumula ang kanyang mga mata. Zephyr, huwag. Young Master. Nagulat si na Typhoon at ang iba pa. Hindi nila inasahang haharap mag-isa si Zephyr sa napakaraming kalaban. Ha. Akala ko kung sinong makapangyarihan. Isa ka lang palang batang walang karanasan. Mabangis na tumawa ang agility powerhouse habang rumaragasa papunta kay Zephyr. Bang! Sumabog ang lakas ng kanyang suntok. Sa tingin niya, isang hampas lang ay sapat para durugan ang binata. Wala siyang maramdamang anumang tunay na enerhiya mula rito. Ngunit, dahan-daang iniunat ni Zephyr ang isang kamay. Ang maputing palad na iyon ay tila walang kahit anong panganib. Subalit sa isang iglap, hinawakan nito ang kamao ng kalaban. At gaano man ito magpumiglas. Hindi siya makawala. Aminado akong hindi ako mahilig pumatay.
Aminado akong hindi ako masamang tao. At aminado akong hindi ako kailanman nanakit ng mahihina. Bahagyang yumuko si Zephyr habang malamig na nagsalita. Pero ngayon, kapag tuluyan ninyo akong ginalit, isinusumpa ko, kahit sino ka pa. Kahit saan ka pa nanggaling. Kahit maging demonyo ka pa. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Boom! Ang malamig niyang tinig ay parang nagyayelong hangin na bumalot sa buong paligid. Kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Parang isang natutulog na higanteng dragon ang tuluyang nagising. Nanginag ang lupa. Niyanig ang langit. Maging ang hangin ay tila natakot sa presyong kanyang pinakawalan. Ang kanyang mga salita ay parang sumpang umalangaw-ngaw sa loob ng 50 kilometro. ARRRGHHH. Isang nakakatindig balahibong sigaw ang biglang sumabog. Buzz. Sa paglabas ng lakas mula sa palad ni Zephyr. Ang katawan ng agility powerhouse ay biglang sumabog sa ere. Sa harap ng mga natulalang mata ng lahat. Naging ulan ng dugo ang kanyang katawan. Tumilamsak ang dugo sa kalangitan. At ang nakakatakot na sigaw na iyon ay tuluyang nagpang-inag sa puso ng bawat nakarinig.